Mga kapatid, yung talata po na ating binasa, ang leksyonary po natin ngayong umaga, ay tumutukoy po ito sa panalangin. Wala naman kasi tayong pwedeng lapitan kung hindi ang ating Diyos, at ang paraan ng paglapit sa Diyos ay ang panalangin. Ngunit ang panalangin nito ay hindi po tumutukoy doon sa sinasabi nilang persistent prayer. Yung persistent ay yung walang hinto, walang tigil na pananalangin, walang lubay na pananalangin. So, hindi po ito ang tinutukoy ng mga talata. In-encourage tayong manalangin sa Panginoon, pero yung word ng persistent ay hindi po ito ang siyang binibigyan ng emphasis. Kung bakit, ito po yung magiging laman ng mga mensahe ngayong umaga. Nagsalita po ang ating Panginoon ng talinghaga, at ang kanyang talinghaga ay mayroong dalawang tauhan. Ang isa ay hukom at ang isa ay babaeng balo. Yung hukom ay na-describe dito na walang takot sa Diyos at wala siyang iginagalang na kahit sino pa mang tao. Ibig sabihin, ang hukom na ito ay matapang. Wala siyang kinatatakutan sa kanyang pagiging hukom. Sa kabilang dako naman, ang babaeng balo ay walang kakayahan, hindi siya makapangyarihan, wala siyang otorite, wala siyang salapi na simbolo ng kapangyarihan. Kaya wala siyang ibang pwedeng gawin kundi ang makiusap. Mayroon po kasing problema yung babaeng balo nito na walang ibang makakatulong sa kanya kundi ang hukom na ito. Marahil ay idinimanda niya yung kanyang kalaban at nangangamba siya na dahil wala siyang salapi na pambayad ay mabaliwala lang yung kanyang mga charges na ibinigay doon. Kaya ang ginawa ng babaeng ito, dahil wala naman siyang kakilala o kapangyarihan na impluensya na pwedeng ma-impluensyahan yung hukom, ay ang ginamit dito ay pakikiusap. At ang ginawa ng babae ay araw-araw na pumupunta doon sa bahay ng hukom. Gamitin natin yung salitang kinukulit ng gusto ng babae ito ang hukom na ito. So sa kapaparoon ng babae sa hukom na yon, ay parang bumigay yung babae at nakulitan. Yung lalaki, yung hukom. Nakulitan siya sa babae ito dahil laging nagpapabalik-balik sa kanya. At dahil siya ay nakukulitan, ay maraming panahon na po pabalik-balik Nasabi niya sa kanyang sarili, bagaman di ako natatakot sa Diyos at di nagpipitagan sa tao, gayon man sapagkat nililigalig ako ng baong ito, ay igaganti ko siya, baka niya ako bagabagin ng kapaparito. So yung hukom na ito ay gumawa ng isang desisyon, at ang ground ng kanyang desisyon, yung nakulitan siya doon sa babaeng balo. Sabi niya, paulit-ulit ito, kababalik-balik sa akin, lagi akong binabagabag ng babae nito, ibigay ko na nga ang katarungan. Dito pong binasa ko, King James po ito, kaya ang nakalagay dito ay, iganti mo ako. So, yung salitang iganti, mga kapatid, ay kung hindi mo palalawakin ang iyong isipan, dapat huwag kang gumanti. Pero yung babaeng balo ay humihingi ng pag-iganti. At ang gusto niya, ang gumanti ay itong hukom. At sa bagong salin, ang nakalagay ay, ibigay mo sa akin ang katarungan. So, mga kapatid, pinag-aralan ko ng gusto, yung katarungan at saka yung pagganti ay may koneksyon. Kasi hindi ka pwedeng magbigay ng katarungan kung hindi ka gaganti. Amen? Kaiba ito sa tinatawag nating pag-ibig. Yung pag-ibig, kahit may kasalanan yung tao,
ay kailangan mong patawarin. Pero dito mga kapatid, ang hinihingi ng babae, hindi yung pagpapatawad doon sa may atraso sa kanya, kung hindi, gusto niya gantihan. Humihingi siya ng katarungan doon sa pag-aapi sa kanya. So kung tutusin, yung mga bagay nito ay salungat doon sa itinuturo ng Panginoon sa ating mga Kristyano na dapat tayo ay magpatawad. Kaya nga kung mayroong nagkakasala sa atin, dapat hindi na tayo nagdidemanda. Kasi patatawarin na lang natin. Yun ang rules na ibinigay ng Panginoon doon sa loob ng Kingdom of God. Ano po? Pagkasabi na tayo ng Kingdom of God, yung Kingdom of God ang tinutukoy ko rito, yung mga mananampalataya, yung mga taong sumampalataya na sa Panginoon, dapat, lalo na kung kapatid sa kapatid, dapat hindi tayo nagdidemandahan. Malaking kalukuhan yung magdemanda ka doon sa kapatid mo. Kaya nga sabi ni Pablo, hindi nyo na ba kayang pag-usapan ang inyong mga usapin? Kinakailangan pa ba itong pumunta kayo sa mga korte sa sanglibutan na yung mga korting yan ay walang pananampalataya sa Diyos? Pagdating ng panahon, kayo mga mananampalataya, kayo ang maghuhukom doon sa mga hindi mananampalataya. Bakit kayo pumupunta sa kanila para mamagitan sa inyo? Yan po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Pero dito ay nagamit ng ating Panginoon yung talinghagang ito, at dito ay nabigyan ng diin dito na ang babaeng hukom ay, ang babaeng balo ay okay lang na magsumbong dito sa husgado na ito, sa judge na ito. Bigyan po natin ng emphasis muna ito bago natin puntahan yung talagang gusto kong tukuyin kanina. Alam niyo mga kapatid, sa isang banda, ang pamahalaan ay inilagay ng Diyos. Nasa Romans 13 yan. Walang pamahalaan na itatag nang hindi Diyos ang nagtatag. Ang pamahalaan ay binigyan po ng authority ng ating Panginoon. Kaya nga sabi sa Romans 13, sila ang ministro ko na may karapatang magparusa sa mga lumalabag sa batas. So itong mga nasa pamahalaan, mga kapatid, mayroon silang sinumpaang katungkulan na mangasiwa sa mga tao. Nang sa ganon, sila yung maggagawad ng punishment, ng katarungan sa mga taong inaapi. So yun ang kanilang katungkulan. Kaya dito mga kapatid, tayo po ay binibigyan ng isipan ng ating Panginoon na kung mayroon tayong kaalit, mayroong nang-api sa atin, mayroong nang-agrabyado sa atin, ang suggestion ng ating Panginoon, ang kanyang iminumungkahi sa atin, huwag nating ilagay ang batas sa ating kamay, kung hindi, ang katarungan dapat po talaga nating hingin doon sa husgado. Amen? Hindi tayo ini-encourage na kung mayroong nag-agrabyado sa iyo, ay idemanda mo. Ang encouragement sa atin ng ating Panginoon, kung mayroong nag-agrabyado sa iyo, ay dalhin mo ito sa husgado. At ang husgado ang magbibigay ng katarungan doon sa pang-aping ginawa sa iyo. Mahalaga po yung papel ng judge. Kasi kung walang nagja-judge, walang naghukom, eh magkakagulo tayo. Kanya-kanya tayong lapat ng katarungan. Kaya ang mangyayari sa atin, survival of the fittest ang mangyayari dito. Ikaw ang makatarungan kung ikaw ang manalo sa labanan. Pero kung talo ka, ikaw ang may kasalanan. Kaya nga, yung papel po ng husgado ay importante sa isang community at ito po ay pinatunayan na noong pamangunang panahon. Ang Diyos mismo ang naglagay ng mga hukom sa bawat bayan. Actually, sa Biblia, mayroong tinatawag na hukom, yung mga hukom dito sa Bible. Marami pong naging leader ng mga hukom. Sila ang nagja-judge kung sino may kasalanan at kung sino ang dapat parusahan. Sila ang nagbibigay ng katarungan sa mga
inaapi. So, nasa banal na kasulatan po talaga ang bagay na ito. Ngayon, ang katarungan ba ay dapat hingiin natin kung kapwa natin mananampalataya? Kasi pag sinabi mong katarungan, gaganti ka eh. Walang katarungang mangyayari kung walang pagganti. No. Eh ngayon, kung nandito ka sa loob ng church, sa kaharian ng ating Panginoon, eh dapat bang i-implement yung katarungan na ito? Dapat ba natin idemanda yung ating kapatid papunta doon sa husgado para magkamit tayo ng katarungan? Mga kapatid, ang binibigyan po ng emphasis o ng mungkahi ng banal na kasulatan, dapat po pag magkakapatid ay hindi po nagdidemandahan. Ayusin natin. Kaya yung nangyaring demandahan dito, hindi po talaga maganda yon. Kasi sinasabi ko, parehas lang kayong church, bakit kayo nagdidemandahan? At ang nakakalungkot dito mga kapatid, mga bishop natin nagdidemandahan. Sabi ko, nasaan na yung aral ng Panginoon? Wala na. Pero sa isang banda naman, kung talagang hindi na magkasundo, mas mabuti na rin yung husgado ang siyang mamagitan. Kasi kung minsan, may mga technicalities silang pinag-uusapan, hindi na mapagkasunduan. Kung yun ang ating isipan, mas mabuti na rin naman. Pero sa kabilang banda, batik yun sa ating pagkatao. Bakit? Hindi na ba tayo marunong mag-usap? Hindi na ba tayo marunong magkasundo? Hindi na ba tayo natin pwede pag-usapan ng problema natin? Yung mga taong hindi mananampalataya, yun pa ang mamamagitan sa atin? Hindi na ba natin pwede pag-usapan? Maghahanapan na lang ba tayo ng mga technicalities para manalo tayo? Hindi ba pwedeng isintabi na lang natin yung mga pagkukulang na yun at bigyan natin ng daan ang tinatawag ng Panginoon na pag-ibig? Pero mga kapatid, yung sinasabi kong ito, hindi po nangyayari. Talagang naglalabanan. Kapwa mananampalataya, isang simbahan naglalaban. Dahil po mayroong mga prinsipyo na pinaninindigan. Yung prinsipyo ng pag-ibig nawala, yung sariling prinsipyo ang nangingibabaw. Yan po ang kalagayan ng lahat ng mga churches, hindi lamang sa atin, kaya nakakalungkot po na mayroong mga ganito. Ako po ay naniniwala na kung ang nag-api sa iyo ay hindi mo kapatid sa pananampalataya, hindi mo kasama sa church, kasi isang church na tayo, magkakapatid tayo. Halimbawa, sa labas, yung mga taong walang pananampalataya sa Diyos, at pagkatapos ay nang-api sa iyo, wala ka po talagang ibang paraan kung hindi dalhin sa husgado. Kasi yung taong walang pananampalataya, hindi po yan makikinig ng counseling mula sa church. Ang kailangan lang sa mga taong yan, dalhin mo talaga sila sa husgado kasi ang papakinggan lang nila yung hukom. Pero yung taong may pananampalataya sa Diyos, makikinig pa po yan ng pag-aayos sa loob ng simbahan. Pero yung mga taong walang pananampalataya, hindi naman natin sila membro, mga kapatid. Kaya ako man, ang suggestion ko, dalhin mo na sa husgado at ang husgado ang magsasabi kung sino ang may kasalanan. So dito mga kapatid, ini-encourage po sa atin na yung pag-iigante, huwag ilagay sa kamay. Huwag kang gagante. Kung maaari lamang na ito ay patawarin mo na. Kung hindi po pwede yung pagpapatawad, katulad ng mga karumal-dumal na mga kasalanan, yung pagpatay, panggagahasa, marami pang iba dyan, mga kapatid, kahit hindi ka magdemanda, ang state mismo ang magpiplead para sa iyo, ang tatayo para sa iyo. Sila ang magdidemanda para sa iyo. Kaya nga sinasabi natin, against the Republic of the Philippines. Kasi talagang hindi pwedeng palagpasin yung mga bagay na yun. Malaki ang kasalanan, kaya hindi po talaga pwedeng palagpasin. Ang mga pulis mismo na nakahuli sa iyo, sila po ang mag-charge sa iyo para talagang idemanda ka kahit na hindi pa magdemanda ang magulang o yung mga kamag-anak.
Kaya dito mga kapatid, ang paghihigante sa Diyos lang. Ang sabi, vengeance is mine. Ang Diyos ang siyang gagante. At sa lupa, sapagkat hindi naman lahat ng tao ay mananampalataya sa Panginoon, naglagay ang Diyos ng hukom para siyang titingin sa community. Dahil hindi naman lahat ng tao ay amenable dito sa banal na kasulatan. Kaya mayroon po talagang judge na dapat mamamagitan sa bawat usapin ng tao. Hindi po dapat inilalagay sa kamay natin ang paghihigante. Kaya kung talagang hindi magkasundo, dapat judge ang lapitan natin. Pero kung maaari sana, at kapatid mo ito sa pananampalataya, maaari lang, sana wag na pumunta ng husgado. At tayo-tayo na lang ang mag-ayos. At praise the Lord mga kapatid, kasi umusad na yung reconciliation process ng mga kaso natin dito. Yung papel ay napirmahan na ng kabila at dito ay napirmahan na rin natin. At naipadala na, binigyan ako ni kapatid na Tire ng kape. So for filing na lang. Yan, salamat po sa ating mga kapatid na nangasiwa dito. Siyempre yung ating abogado, si Attorney Katrina, ay isa rin ito sa mga nakipag-communicate kay Attorney Cayetano para magkaroon po ng katuparan yung reconciliation na ito. So, itadrop na po lahat ng cases. Palakpakan po natin ng Panginoon. At least, yung Christian character, medyo naiwan natin sandali, pero bumabalik tayo. At praise the Lord talaga sa bagay na yan, kapatid. Pagkatapos ng bagay nito, sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng likong hukom. Sa ibang salin, masamang hukom. At hindi baga igaganti ng Diyos ang kanyang mga hirang na sumisigaw sa kanya sa araw at gabi, at siya may pagpapahinuhod sa kanila. So sabi rito, hindi baga gagawin din ng Diyos ang paghihiganti doon sa mga taong lumalapit sa kanya. So dahil dito mga kapatid, ay na-interpret ito na kinakailangan mo talagang magkaroon ng persistent prayer. Walang tigil na panalangin para hingiin mo ang katarungan sa ating Panginoon. At pagkatapos ay ang application ng prayer na ito ay na-generalize. Kaya pati sa paghingi ng biyaya ay sinasabi na kailangan walang tigil ka sa paghingi ng biyaya sa Panginoon para ikaw ay pakinggan. Mga kapatid, sa tingin ko ay nagkakamali ng pag-uunawa yung ganong klase ng interpretasyon. Dahil ang mga talata ay tumutukoy lamang doon sa salitang katarungan. Yun lang yung sinasabi rito. Ang mga biyaya, mga kapatid, ay hindi mo kinakailangang mangulit sa Diyos. Kung natatandaan ninyo, ang sabi ng Panginoon, hindi nyo na kinakailangang manalangin sa akin ng pagkain. Wala baga kayong pananampalataya, yung mga ibon sa himpapawid, hindi sila humihingi ng pagkain sa akin. Lipad lang ng lipad ang mga yan. Pero ang sabi ng Panginoon, pinapakain ko sila. Kaya hindi mo kinakailangang araw at gabi manalangin sa Panginoon para lamang ikaw ay pakainin ng ating Panginoon. Ang totoo niyan, pagdating sa pagkain, hindi mo kinakailangang kulitin ang ating Panginoon sapagkat ang sabi ng Panginoon, alam ko ang inyong pangangailangan. Ako, simple lang ako mag-analogy. Yung anak ba natin, kinukulit ba tayo ng anak natin para tayo
para natin sila pakainin? Tayo pa nga nagpo-provide. Anak, anong gusto mo? Amen, mga kapatid? Ang sinasabi niya rito, kung yan na hukom na liko, yang masamang hukom na yan, ay bumigay dahil sa kapipilit, ako, hindi nyo kailangang pilitin at kulitin sapagkat hindi ako masamang hukom. Ako ay Diyos ng pag-ibig. Amen? Ang Panginoon, kapag manalangin ka, hindi mo kinakailangan ikaw ay lumuhod sa asin. Lumuhod ng mula doon papunta rito para pakinggan ka araw-araw. Hindi po ganoon ang ating Panginoon. Very casual ang relationship ng anak at magulang. Simpleng pitik. Alam na ng magulang natin kung anong pangangailangan natin. Pinapahirapan ba natin yung ating mga anak sa kahihingi sa atin ng kanilang pangangailangan? Kung mayroong ganon na magulang na bago niya bigyan ng kanyang anak, pahirapan niya muna, violation yun sa human rights. Hindi mo pala kayang mag-alaga ng anak. Ibigay na lang natin yan sa mga may kakayahang mag-alaga ng anak. Hindi ka dapat maging magulang kung ganyan ka. Ang magulang ay nagkakaloob sa kanyang mga anak. Tinitingnan nito ang kanyang pangangailangan. Hindi na nito, kahit hindi na ito, manghingi sa kanya. Mga kapatid, kung ang masasama, ganun ang isipan, ang Diyos pa kaya? Kung tayong tao, ganun ang ating damdamin, si Lord pa kaya, mga kapatid? Kaya sabi ko nga, mukhang malayong-malayo ang prayer ng persistent, ay yung interpretation ng persistent prayer. Ginawa nilang mahirap lapitan ng Diyos. Kailangan mo magkulit. Kung pupwede lang, lumuhod ka mula doon, papunta rito, umiyak ka ng umiyak sa Panginoon para lamang pakinggan ka. Ginawa nilang ang Diyos natin ay hindi na Diyos ng pag-ibig. Kahirap namang lapitan ng Diyos na ito kasi kinakailangan mo pang ipanis ang iyong sarili para ikaw ay bigyan. Mga kapatid, nakuha niyo? Ang hukom ay ginamit lamang ng ating Panginoon para i-project yung kanyang pagkatao. Kaya nga, ang sinasabi niya dito, at sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng likong hukom. Yun ang sinabi ng likong hukom. Yun ang karakteristik ng masamang hukom. Na i-project niya yun, na i-portray niya yun, para naman ilitaw yung kanyang sarili. Na sinasabi niya, hindi ako katulad ng masamang hukom. Iba ako. Amen, mga kapatid? Iba si Lord. Ang relasyon natin, anak tayo ng ating Panginoon, gaganunin ba tayo ng ating Panginoon? Ang hinihingi lamang ni Lord sa atin, sumunod tayo sa kanyang kalooban, kasi ginag-guide niya tayo sa tamang landasin para hindi po tayo matalisod dito sa mundong ito. Iginag-guide niya tayo sa maayos na landasin nang sa ganon, yung plano niya para sa atin ay magkaroon po ng katuparan. Ito po yung gustong gawin ng ating Panginoon. Ito yung gusto niyang mangyari sa ating lahat. Nang sa ganon, ang relasyon po natin sa ating Panginoon ay malapit na relasyon. Kapag malapit na relasyon, mga kapatid, nako, isang kalabit mo lang. Di ba tayo pag close friend natin, hindi po natin matanggihan yan. Pero mga kapatid, baka naman sabihin ninyo, hindi na pala kailangan manalangin. Hindi po yan ang sinasabi ko. Ang prayer kasi ay nagbe-build up po ito ng relationship, ng strong relationship. Ang magkakaibigan, para magkaroon po ng magandang relationship, kahit yung mag-asawa, kailangan po ng communication. Kaya importante po na tayong lahat ay laging nananalangin sa Panginoon. Ang tinutukoy lamang dito, mga kapatid, ng mga talata
ay yung paghingi ng katarungan na kinakailangan ay mangulit ka sa ating Panginoon para bigyan ka ng katarungan. Ay hindi po yan ang gustong sabihin dito ng ating Panginoon. Alam ng ating Panginoon kung sino yung inaapi. Kaya nga dito sa banal na kasulatan, ang sinasabi rito ng ating Panginoon, kayong mga nang-aapi ay mag-ingat kayo dahil kapag ang mga inaaping yan magsumbong sa Panginoon, magsumbong sa Diyos, agad silang papakinggan. Nakikinig po yung ating Panginoon sa mga taong nananalangin sa Kanya na mga inaapi. Ang sabi po doon, agad silang papakinggan. Hindi po kinakailangang mangulit para humingi ng katarungan sa ating Panginoon. Kaya nakakatakot po sa mga taong nang-aapi. Ang mga inaapi ay mababa po ang loob ng ating Panginoon. Pinapakinggan niya talaga yung mga taong inapi. Sa banal na kasulatan, maraming bisis na pong ipinakita ng Diyos kung papaanong magbigay siya ng katarungan sa mga inapi. Yung mga Israelita, habang naroroon sila sa Egypt, di ba pinahirapan sila? Sobra-sobra yung kanilang pagtatrabaho, at habang nagtatrabaho sila, nilalatigo pa sila, pinapalo sila. Yung mga Israelitang ito dumain sa ating Panginoon. Pagkatapos sinirang ng Diyos si Moises para siyang maglabas sa kanyang mga hinirang. Pinakinggan ng Diyos ang daing ng kanyang mga lingkod. At yung mga Egyptian ay pinarusahan ng ating Panginoon. Ang Diyos ay pag-ibig, pero Diyos din siya ng katarungan. Kasi ang isang society na hindi na po iiral ang katarungan, wala pong iiral na kapayapaan. Kaya kailangan po talaga na mayroong katarungang iiral nang sa ganoon ang kapayapaan maranasan nating lahat. Magiging kiyos ang ating society, magkakagulo tayo kung wala tayong papairalin katarungan. Ang tao po kasi hindi napapakiusapan. Diyan ang problema sa tao. Kahit pinarusahan mo na noong unang panahon, nilabel na yung mga tao sa pamagitan ni Noah. Lahat ng masasama pinatay, iniwan si Noah na mabait. Pero nang dumami na naman ang tao, yun na naman. Kung minsan tayo, nangangako tayo, magbabago tayo, 1 linggo lang, 1 buwan lang. Pagkatapos ng 1 buwan, balik na naman doon sa kalukuhan natin. Ang tigas ng ulo. Itong sinasabi ko, mga mananampalataya na nga ito eh. Matigas pa rin ang ulo. Lalo na yung walang pananampalataya sa Diyos. Talagang matigas ang ulo. Kung walang katarungang umiiral, ano kaya mangyayari sa ating bayan? At least yung punishment. Kaya nga, ang sabi po sa Romans 13, makinig kayo sa mga namamahala sa inyo kasi sila ay mayroong karapatang magbigay ng punishment, ng parusa sa mga lumalabag sa batas. Talaga pong inilagay ng Diyos yan para sansalain ang mga taong lumalabag sa batas. Kasi ang tao, mga kapatid, aywan ko ba, hindi madisiplina. Kahit anong gawin mo. Hindi ko alam kung ibabalik nila ang parusang kamatayan kung madidisiplina na ba yung tao. Pero sabi ko nga, sa lumang tipan, grabe ng disiplina. Alam nyo, sa Roman government, yung panahon ng empire na yan, ang mga taong pinaparusahan, pinapako sa cross. Ito. Pako dito, nakabiting ka sa cross. Despite na napakahirap ng parusa, mga kapatid, capital punishment yan. At tayo nga, gusto nating maging makatao sa capital punishment. Turo ka na lang ng, anong tawag yan? Pampamanhid, yung lethal injection, para hindi na mahirapan. Sa Roman Empire, mga kapatid, noong panahon na yon ay pinapako ang mga kamay, binibitin sa cross, katulad ng nangyari sa Panginoong Hesus. Roman style of punishment yun. Pero hindi pa rin dadala yung mga tao. Wala pa rin talaga. Sa panahon ng yung mga lumaban sa ating Panginoon, yung mga taong nagreklamo, doon sa kanilang kinatatayuan, bumuka yung lupa. Hulog sila doon, lahat patay. Biro mo, amazing yung pagpaparusa.
kagilagilalas. Dapat malagyan ka na ng matinding takot sa puso. Pero wala pa rin eh. Hindi pa rin talaga makinig eh. Kaya mayroong mga magulang na sa sobrang galit na ayaw mo talagang makinig. Eh talagang matigas ang ulo mo. Ang iba pinapasok, ang iba binibitin, ang iba nilalagay sa sako, ang iba nilalagay sa tinatali ng kadina para lamang tumino. Wala pa rin. Kaya kay Senator Pacquiao, hindi ko alam kung deterrent ka talaga o makakapigil nga talaga itong capital punishment na gustong ibalik. Pero ako naniniwala, ang makakapigil, hindi capital punishment, words of God. Amen? Lahat tayo nagbago dahil sa salita ng Panginoon. Hindi tayo sinaktan. Hindi tayo pinalo. Nakinig lang tayo ng aral ng Diyos. Sinabi natin sa ating sarili, magbabago na ako, Panginoon. Yan ang Panginoon. Yan ang salita ng Diyos. Kaya nga alam ni Lord na ang tao hindi po talaga mapipigil sa paggawa ng kasalanan kahit nalagyan mo ng punishment. Nilahad niya itong banal na kasulatan para tayo ay akitin niya na lumapit sa Kanya at baguhin natin ang ating buhay. Pero hindi pa nga rin mga kapatid, nakikinig ang iba dito sa banal na kasulatan. Matigas pa rin ang ulo. Kaya nga sabi ng Panginoon dito po sa kauli-ulihan, sinasabi ko sa inyo na sila'y madaling igaganti niya. Okay, yung katarungan na hiningi mo, igaganti niya. Bakit hindi? Gayon may pagparito ng anak ng tao, makasusumbong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Alam niyo mga kapatid, yung katarungan na hinihingi ng mga inaapi, ibibigay ng Panginoon. Pero ang mas importante sa Kanya, sa Kanyang pagbabalik, ang sabi niya, makakasumpong kaya siya ng mga tao may pananampalataya. Napaka-importante pa rin sa Panginoon yung pananampalataya. Ang katarungan na hinihingi ng tao ay hiwalay po yun doon sa pananampalataya. Ang katarungan ay pansamantala, temporary katarungan dito sa lupa. Pero ang hinihingi ng Panginoon, ang pananampalataya sapagkat ito po ay magbubunga ng buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi niya, okay, ibibigay ko ang pagiganti. Kasi ang pagiganti ay sa akin. Pero sa aking pagparito, makakasumpong kaya ako ng mga tao may pananampalataya sa lupa. Amen mga kapatid? Importante ang pananampalataya. Ang mga tao, puro katarungan. Pero yung pananampalataya, iniiwanan. Kaya, ang mga tao, kapag may problema, nire-resolve ang problema doon sa mga katarungan na yan. Eh, dapat po i-resolve natin ito base doon sa pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya nga, dapat tayo mamuhay na katulad ng karakter ng ating Panginoong Hesus. Kasi nga mga kapatid, yung katarungan matagal niya nang ibinigay yan. Napatay na nga yung mga tao noong unang panahon sa panahon ni Noah. Yung lahat ng mga makasalanan namatay. Katarungan yun ng Diyos mga kapatid. Pero ngayon, ang hinahanap ni Lord, hindi na katarungan kung hindi pananampalataya. Amen? Pananampalataya ang hinahanap ng ating Panginoon. Dahil ito ang magdadala sa atin doon sa buhay na walang hanggan. At ang gusto niya, lahat ng tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sana po, mag-concentrate tayo sa pananampalataya. Huwag na tayo mag-concentrate sa mga katarungan na yan. Pabayaan natin si Lord dyan. Dahil ang hinihingi ni Lord sa atin, pananampalataya. Makasumpong kaya ang ating Panginoon sa lupa ng may pananampalataya. Baka ang masumpungan niya sa lupa ay yung mga human rights people. Puro katarungan ang hinihingi, hindi pananampalataya. Ang sipag-sipag nilang gumawa, aktibong-aktibo pagdating sa salitang human rights. Pero walang pananampalataya sa Diyos. Ito ang nakakalungkot sa lahat. Kaya nga sabi ni Lord,
Meron kaya akong masumpungan. Pero sa iyo, Atty. Katrina, attorney ka, wala kang magagawa dyan kundi ipagtanggol ang tama at katarungan. Pero maganda naman sa iyo, meron ka rin pananampalataya. Kaya ang katarungan at pananampalataya nakikita sa iyo. Huwag mo lang ipagtanggol ang baluktot ang katwiran. Dahil sisingilin ka rin ni Lord. So mga kapatid, ito po yung mga talatang ito ang kanyang mensahe. Mas pag-igihim po natin sa buhay natin, i-share natin ang salita ng Panginoon para magkaroon ng pananampalataya ang mga tao. At yung katarungan na hinahanap natin, pabayaan natin sa Panginoon sapagkat siya po ang may karapatan gumante. Pero sabi ko nga kanina, mayroong mga kasalanan na hindi po talaga pwedeng palagpasin sapagkat ang state mismo ang maghahabol ng mga kasalanan na yan. Kaya people against against the people against the Republic of the Philippines. People of the Philippines versus yan So ang tao, ang husgado, ang pamahalaan, siya po ang magbibigay ng katarungan, siya maghabol. Kasi mga heroes crime po yan na talaga namang dapat nating lapatan ng katarungan. So mga kapatid, God bless you po. Tuloy lang po natin yung ating pananampalataya, pairalin ng pag-ibig, pairalin ng pag-unawa, si Lord ang bahala sa pag-iigante. God bless you po.